Attention, mga SSS members and pensioners, dalawang importanteng bagay mangyayari po ngayong January 31, 2026. Ano-ano mga ito? Dapat alam nyo dahil mahalaga ito para tuloy-tuloy ang mga benepisyo. Pag-uusapan po natin yan mamaya-maya. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood saan po kayong dapat sa mundo. Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, dapat alam nyo itong dalawang importanteng bagay na magaganap po ngayong katapusan ng Enero, no? January 31, 2026. Araw po yan ng Sabado, mga miyembro at pensyonado ng SSS. Napakahalaga ng dalawang bagay na ito dahil dito po nakasalalay ang tuloy-tuloy na proteksyon at benepisyo na makukuha sa SSS. Isa-isahin po natin. Una, ngayon pong January 31, 2026, no? Mahalagang bagay po para sa ating mga OFW members dahil yan po ay deadline o huling araw sa inyong pagbabayad ng inyong contributions, no? Kung kayo po ay hindi po nakapagbayad ng contributions noong mga buwan, no, ng October, November, and December 2025. So nakaraang taon ito mga ka-vlogs, dapat nyo po yung bayaran, no? Deadline po ngayong January 31, 2026. So mahalaga po yan, no? Para tuloy-tuloy ang protection ninyo at tuloy-tuloy po ang mga benepisyo na inyong makukuha kay SSS. So para ito sa ating mga overseas Filipino workers or OFW, sa ano po kayong panid sa mundo mga ka-vlogs, no? Na hindi nakapagbayad ng contributions ng October, November, December ng taon 2025, dapat nyo bayaran ang huling deadline, no? Ang huling araw ng pagbabayad ng contributions na yan ay January 31, 2026. Araw po yan ng Sabado. Well, paano magbayad? Meron tayong mga payment collection partners sa SSS, no? Meron tayong mga e-wallet partners, online banks, meron tayong mga ganoon mga ka-vlogs. So kailangan doon kayo sa mga accredited, no, na mga collection payment partners ni SSS para po nasa tamang pagbabayad po kayo at hindi po mapunta, no, sa mga scams o hindi lehitimo na mga collection partner ni SSS. So maaari nyo naman pong i-check sa website ni SSS ang mga collection payment partners na meron po sila as of this year 2026 mga ka-vlogs. So please pay your contribution mga OFW SSS members. Deadline po January 31, 2026. Pangalawa po na importanteng bagay na mangyayari ngayong January 31, 2026, para naman po ito sa ating mga pensyonado na miyembro, no? Yung mga merong buwan ng kapanganakan o magbe-birthday po nitong buwan ng Enero 2026, anumang petsa yan, from January 1 to January 31, kayo po ay required na mag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP. Sino-sino ba ang mga dapat mag-comply ng AKOP ngayong Enero 2026? No, yun nga po yung nabanggit natin, mga magbi-birthday sa buwan na ito at syempre yung edad nasa 80 pataas, no? 80 years old pataas. Yan po ang sinasabi ng Circular Number 2023-013 ni SSS, yung Revised Guidelines for Annual Confirmation of Pensioners Program, mga ka-vlog. So, ibig sabihin, kung hindi kayo 80 edad pataas, hindi kayo kasama sa magpapa-AKOP. Simple-simple lang yan. Kasi ang dami pa rin pong nagtatanong, no, kung kasama ba sila sa mag-comply ng AKOP. Simple naman po yung mga vlogs, 80 years old pataas. So, ibig sabihin, 79 ang edad pababa, hindi po kayo hindi po kayo kasama sa required na mag-comply ng AKOP. So whether you're retiree pensioners, survivor pensioners, total disability pensioners,
dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, kayo po ay required na mag-comply ng annual confirmation of pensioners. Okay? And take note, para po sa ating mga dalawang pensyon na tinatanggap every month, halimbawa po, kung kayo ay retiree pensioners, tapos isa din po kayong survivor pensioners, dapat po dalawa na AKOP report form ang inyong isasubmit kay SSS, ha? Mga pensyonadong dalawa po ang pensyon na tinatanggap. So, paano ba mag-comply ng AKOP? Pwede po mag-walk-in sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Pwede kayo mag-walk-in, no? Kung accessible lang naman, malapit, nadadaanan, no? At kaya-kaya naman po pumunta sa branch ni SSS, well, you can walk in, mga ka-vlogs. Fill up kayo doon ng AKOP na form, isasubmit nyo po. Yung mga bid-ridden po natin ng mga pensionado, pwede naman po ang authorized representative. Magpadala lamang po kayo ng authorization letter and yung UMID or SSS ID ng pensionado, valid ID ng authorized person. Pwede po yun. Pangalawa, para sa ating mga nasa ibang bansa, mga OFW nasa abroad, pwede kayo mag-apply ng AKOP through video conference. Pero dapat mag-set kayo ng online appointment kay SSS para po ma-set ang inyong online video conference. So, hindi nyo na kailangan pumunta o umuwi dito sa Pilipinas to comply your AKOP. Pwede na po, no? Sa video conference online. Tandaan nyo lamang po na Philippine Standard Time ang gagamitin kapag online video conference po ang ating gagamitin to comply our AKOP. So, gaano ba kahalaga ang pag-comply ng AKOP? Ito po ay napakahalaga dahil kapag hindi nyo po ito nagawa, no, sa buwan na ito ng Enero, baka maputol po ang inyong pensyon. Baka wala kayong matatanggap ng pensyon pagdating ng Pebrero or Marso. So, temporary pinuputol po yan ng SSS. Pero ibabalik naman po ni SSS ang inyong pensyon, pati yung mga buwan na hindi nyo natanggap, kaso magpapa-AKOP po muna kayo. So, ganun siya kahalaga, mga ka-vlogs. So ngayon, as of the date is January 16 tayo, 2026, araw ng Biyernes. Maaga pa, marami pang araw na nalalabi kasi January 31 nga po ang last sa pag-comply ng AKOP. So, ngayon kung kaya or sa Lunes po, no, January 19, simulan nyo na para sigurado po na hindi makaligtaan ang pagpapa-AKOP at sigurado na hindi po mapuputol ang pensyon at tuloy-tuloy ang pagtanggap nito, mga ka-vlogs. At yan po ha ang dalawa na importanteng bagay na magaganap ngayong Enero 31, araw po yan ng Sabado, 2026. Dapat alam nyo, mga miyembro at pensionado. Kung bago ka pa lang sa aking channel, o di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pinutin ang notification bell. Ilagay sa all para una kasi mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless at mag-ingat po, mga ka-vlogs.